Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo galit na ka-coffee dito sa PBBM ha. Sa recent release ng podcast episode 2 ito ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si Cheryl Cosim. Abay, matindi yung pasaring ng presidente dito sa mga previous administration na kinukonsente itong mga opisyal na to, itong matatagal na mga opisyal ng gobyerno na kahit palpak hindi tinatanggal. Naku, naging common practice na yan ka-coffee ng previous administration. Paano padrino? Paano kaibigan? Kahit palpak, kahit walang alam sa kanyang trabaho, hinahayaan lang. Nandiyadyaan lang yan. Ang resulta, pangit ang serbisyo sa taong bayan. Naku, hindi pwede sa presidente yan. Hindi pwede yan kay PBBM. Dahil ang sinasabi ng presidente, kayo ay nasa probation. Lahat kayo nasa probation, mga opisyal ng gobyerno. Continuing yan. Kapag palpak yung serbisyo mo, kapag hindi mo nagagawa yung trabaho mo, chuchugiin ka. At hindi na nagbibiro itong presidente dito. Kung napanood nyo na ka-coffee itong portion lang ito, I think portion lang ito dahil medyo bitin ito ha. Portion po ng podcast ni PBBM, episode 2 po ito, kasama si Cheryl Cosim. Kasi kung matatandaan ninyo, yung episode 1, si Katunying po yung nag-i-interview dito. Ito po si Cheryl Cosim. Kung hindi nyo pa napapanood, sige, sabay-sabay nating panuorin at bigyan natin ng reaksyon dahil hindi na po nagbibiro ang presidente dito. Seryoso siya. Malinaw ang gusto niyang mangyari. Pagkatapos ng aking termino sa 2028, aalis ako sa pwesto. Makinig kayo ka-coffee ha. Yan ang sinasabi ng presidente. Pag alis ko sa pwesto, gusto ko merong significant tangible changes. Significant, ibig sabihin malakihan. Malaki. Hindi biro ha. Malakihang pagbabago sa bansa. At measurable ka-coffee. Tangible changes. O, diba? Traffic lang sa EDSA. Basic yan, diba? Mapabilis man lang yung traffic dyan, malaking bagay na po yan. Mapagaan lang yung buhay ng mga commuters once na nagbukas na yung mga subway, maayos na yung train system, yung busway, tuloy-tuloy na, etc. Malaking bagay po yan. Yan ang pangako ng presidente. Ito, pangako na to. Hindi na to wish ka-coffee. Pangako na ito. Gusto ni presidente, titiyakin niya na once na umalis siya sa 2028 sa kanyang pwesto, merong significant changes sa kanyang gobyerno. Sige, pakinggan natin ka-coffee itong interview ni Cheryl Cosim sa ating presidente. Short ito, short but sweet. 5 minutes and 35 lang po ito. Pero ikakat-cut natin, we'll give reactions dito sa video na yan. Sige, play na natin ito. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now, you clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. Okay, cut muna natin. Cut muna natin. Ilang dekada, sabi ng presidente, nagiging ano tayo, complacent tayo. Sige, pwede na yan. For the longest time. Ilang dekada nang ginagawa yan. Sige, hayaan na natin yan. Wala naman tayong targets For the longest time, complacent iyang mga opisyalis na nandiyan dyan sa gobyerno. Kaya tatamad-tamad. Kasi wala naman nagmamonitor Wala nagbabantay Kung ikaw ay opisyalis, hindi man tayo tinitingnan ni boss. Kung nagtatrabaho tayo, hindi. Sige, mag-chillax na tayo dyan. Ang problema, pangit ang serbisyo ng gobyerno. Diba? Lax lang Kasi wala nagbabantay. Walang objective. Ito sinasabi ng presidente. Ito ang objective natin. We need to finish this project in this period. Within this period. Diba? May target. Ang masaklap, pasensya na sa mga previous administration pinatatamaan kayo dito Hindi lang administrasyon ni Digong. Maraming administrasyon. Hinayaan nyo lang yan. Ilang dekadang ganyan ang nangyari sa gobyerno. Pinabayaan yan ng mga dating opisyal ng gobyerno. Sumasahod lang, walang pagmamahal. Walang pakialam kung nadi-deliver nila yung kanilang function, nadi-deliver nila yung kanilang trabaho para sa ating mga kababayan. Hindi na po pwede yan. Yan ang sinasabi ng presidente dito. Hindi pwede yan. Lahat kayo nasa probation.
Babantayan kayo. Kung palpak kayo, palitan kayo dyan. Yan ang pinupunto ng ating presidente dito. Bold reset. Ganyan ang description ni Cheryl Cosim dito. Bold reset. Di ba? Pinag-resign niya yung matataas na opisyal eh. Lahat ng mga head of agencies, kasama na kayo mga GOCC, mag-resign kayong lahat. Di ba? I-assess kayo. I-check. Nagtrabaho ka ba? O baka sumasahod ka lang? Junket ka lang ng junket, di ba? Hindi ka nagtatrabaho ng mainam, hindi palitan ka. Or posible din naman, hindi appropriate sa iyo yung posisyon. Pwede ka namang ilipat sa ibang ahensya na sa tingin ng presidente, mas mag-perform ka dyan ng maigi. Which is ginagawa din po yan sa kasalukuyang administrasyon na ito. Sige, balikan natin itong interview. Applies not only to the very big legacy natin. Mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang walang basurahan dito. Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ang mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Juanico. Nakita namin. Okay, wait. Maganda yung punto niya dyan eh. Dalawa pinag-uusapan natin dito ha. Yung mga big ticket projects, ito yung mga malalaki, mga massive infrastructure projects, halimbawa subway, di ba? Yung construction ng mga tulay, malalaki yan, mga extension ng LRT, malalaking projects yan. Big ticket projects. And yung mga maliliit na bagay na simpleng-simple lang kung tutuusin, pinababayaan na di-disregard ng mga boss. Kasi gusto lahat boss eh. Ano ba hindi tatrabaho, puro utos-utos lang? Yung example ng ating presidente dyan, simpleng elevator lang. O pansinin ninyo, pasensya na ha, sa mga DDS dyan. Nung panahon ni Digong, nung panahon ni Pinoy, yung mga elevator sa mga MRT, LRT station, nagsisigana ba? Di ba nabulok na lang yan? Marami dyan, bulok na. Nabulok, hindi gumagana. Gumana, 1 linggo lang, mamaya-maya, sira na naman. Yun yung mga simpleng bagay na sinasabi ng presidente. Ngayon, pansinin ninyo, bagamat hindi pa lahat gumagana, marami po sa mga elevator gumagana na. Tingnan ninyo, yung mga sumasakay dyan sa EDSA, umaakyat ng tren. Ako, dumadaan tayo dyan, nakita natin, uy, magugulat ka, gumagana na yung elevator na yan. For the longest time, akala natin, tinubuan na ng ugat yan eh, pero hindi yan gumagana. Ngayon, gumagana na. Yung mga simpleng bagay na yan. Yan ang gustong i-address ng presidente. Yung simpleng pila sa MRT, kung tutuusin, hindi yan massive infrastructure project eh. Hindi mo kailangan ng malaking gastos dyan eh. Hindi mo kailangan ng malaking pera dyan eh. Pero nagawa ng solusyon. Simple lang yan. Pero yung impact niya sa taong bayan, napakalaki. Yung pila sa MRT, anong ginawa ng presidente dyan? Anong ginawa ng DOTR dyan? Ano yung cost ng mahabang pila? Di ba? X-ray machines. Anong ginawa dyan? O sige, tanggalin na natin yung x-ray machines na yan. Pinag-aralan din naman yan. Pero syempre, kinakailangan matiyak pa rin yung safety ng mga pasahero. Anong gawin natin dyan? Maglagay tayo ng mga aso na mga sniffing dogs, no? Na nakakaamoy ng kung mayroon man mga explosive or kung ano man pong mga device na hindi dapat. Ang laki ng diferensya. Mas mabilis na ngayon. Yan ang ini-explain ni Secretary Vince Dizon ng DOTR. Panahon ni Digong, pasensya na kayo, panahon ni Pinoy, napakahaba ng pila sa MRT. Anong ginawa dyan? Pinaikli na yan. Yang busway. Malaking bagay yung busway na yan. Sige, sabihin na natin, panahon ni Digong. Pero nasusustain yan. Yan ang kagandahan sa administrasyon na to. Pag nakikita niya maganda yung programa, kinakailangan ng further improvement, ipagpapatuloy. Pero kung palpak yan, palyado yan, kinakailangan palitan. Tapos weekend tawag niyo sa presidente, silent worker yan. Hindi lang yan nagagalit na nagmumura tulad ni Digong, pero nagtatrabaho yan. O napapaya kayo ngayon, mga simpleng bagay lang yan. Ang presidente sumasakay ng MRT, linggo, dinala niya yung kanyang pamilya para malaman ano yung totoong sitwasyon sa ground. Nagtatrabaho. Nagpupunta sa mga eskwelahan, nakikita niya itong mga palpak, itong mga kulang, yung kubeta, yung CR hindi gumagana, dapat lagyan yan. Diba? Ganyan ang masipag. Sabi niyo, weak yan. Napakahusay pala nitong presidente na to eh.
3 araw doon sa bago makatawid. Ito San Juanico Bridge. Nag-aantay sila ng gaano katagal. Kagaya ito sa San Juanico. Nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why Sustainability. you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning niya, parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo, pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're really next. And that's what we should do. Okay. Nangyayari na yan, yung sinasabi ng presidente. O palpak ka, may problema ka, palitan ka. Tingnan mo sa DOTR, recently, no? May mataas na official dyan sa Baguio ba yan? Yung isang event? May LTO, Regional Director ba yan? O Assistant Regional Director? Nananakit? Diba? Wala na explain. Kitang-kita na sa video, nanakit ka ng minor de edad o tsugi ka, palitan ka. In fairness sa DOTR, isa yan sa napakasipag na ahensya. Mabilis kumilos. At pag sinabing tanggal. O yung Florida bus. Suspindihin ang prangkisa. Tanggalan ng lisensya yung mga driver na yan. Yung abusadong taxi driver na naga ng pasahero, tanggal yan ng lisensya. Kailangan masasampulan eh. Wala na explain. Kitang-kita. Diyan na ebidensya oh. Sabihin nyo, walang due process. Ang tawag mo doon sa video. Yung ebidensya na yan, hindi pa ba due process yan? Kasi kung hindi mo sisitahin yan, kung hindi mo gagawin yan, mamimihasa yan. Tulad ng sinasabi ng presidente, nasanay kayo sa business as usual. So ngayon, may mga bagong programa, may mga ini-implement na mga programa, mga DDS, magagalit kayo. Dahil maganda ginagawa ng presidente, sasabihin nyo, abusado talaga tong presidente na to. O, tingnan mo, anong ginawa niya, no? Paano? Sanay kayo sa business as usual eh. Panahon ni Digong, panahon ni Pinoy. Napakaraming pang administrasyon. Business as usual. Ano nangyari sa Pilipinas? Natenga tayo. Diba? Nangulela tayo lalo. Kasi business as usual eh. Hindi na pwede yan. Sinasabi ng presidente. Ito ay warning ha. Ito nagbabanta siya sa mga opisyal ng gobyerno. Tulad ng sa military. Kapag hindi mo nagawa yung trabaho mo, okay, next. Wala na pag-uusapan, palitan ka na lang. At ang maganda naman sa gobyerno na ito, hindi ka ipapahiya. Papalitan ka na lang, sasabihan ka pa minsan, mag-resign ka na lang, di ba? Para hindi masira yung pangalan mo, may reputasyon ka pa rin na ihaharap sa pamilya mo. Hindi ka ipapahiya. Yun ang kagandahan sa administrasyon na ito. Tulad ng ginawa kay Vic Rodriguez. O talamak ang korupsyon ni Vic Rodriguez. O, sinabi ba ng presidente dyan? In-announce ba ng presidente na maraming involvement yan sa korupsyon? O, tanggalin natin yan. O anong lumabas sa press? O, nag-resign si Vic Rodriguez kasi kulang na siya sa oras sa kanyang pamilya. Diba? Binigyan ka pa rin ng dignidad. Tapos, anong ginanti mo sa presidente? Anong binalik mo sa presidente? O, sumigaw ka rin, Marcos Bangag, Marcos Adik. Talaga nga naman, Vic Rodriguez, binigyan ka na ng magandang dignidad, ginigyan ka na ng graceful exit, binira mo pa. Talaga nga naman. Very, very sick. Look, in the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo, pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're really next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o Correct. pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa servisyo, para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Siquijor, sumakay Isa pa yan. ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, ay, alam nyo, aware kayo, kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin, and kumbaga kita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga, na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. Maybe Okay. Bago sumagot si President, short comment lang ako dyan sa Siquijor. Yung problema ng kuryente dyan sa Siquijor, di ba? Rotational brownout, mapapadalas yung brownout. Umaabot nga raw ng 8 hours ang brownout, di ba?
Mahabang problema yan. Ang supplier dyan ng kuryente, kasi may agreement yung kooperatiba na yan, electric cooperative, at ang kumpanya ni Villar. Di ba? Palpak itong serbisyo ng kumpanya ni Villar. Nagsasuffer yung mga taga-Siquijor. Anong ginawa ng presidente dyan? Puntahan ng presidente. Kailangan yung tapusin yan. June 15, kailangan matapos nyo yan. Solusyonan nyo immediately yung programa na yan. Presidente pa mismo nagpunta. Bago sumabit yung June 15, andyan na yung malalaking genset, mga generator set. Pansamantala lang yan, pero may long-term solution sila dyan. Diba? Kailangan presidente pa ang umaksyon eh. Actually, may pananagutan din dyan yung mga ilang leader eh. Kasi parang kailangan nyo pang pukpukin. Bakit kinakailangan presidente pa lumapit sa inyo? Dapat may initiative kayo. Pero in fairness naman, marami na sa mga opisyal ng gobyerno ngayon, medyo nagigising-gising na eh. Sa sipag ng presidente, yung iba, masipag na rin eh. Kasi tayo, nagbo-monitor. Maya-maya, yung iba, may bagong poster naman sa Facebook, nag-inspection. Noon, hindi mo naman makikita nag-inspection yung mga yan eh. Nahahawa sila sa kasipagan ng presidente. In fairness, magandang development yan. Sige, balikan natin yung sagot ni PBBM. Easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba talaga. Sabi, totoo pala yung report, maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, pinuhala ako nitong mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Because it's, you've read all the reports. No? But that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami May lang. ganda ng report. Okay, sige nga, tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, You look, if it's important. dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? Kapupuntahan mo nga. Sabi ko, hindi ka nakakasiguro. Halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabihin, boss, hindi totoo yan. Hindi na natapos. Talaga? Oo. Ikapuntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Siyempre, Grounded kasi to si presidente eh. hindi mo pala kaya. Sige. May paltang. Ang kagandahan kay presidente, alam niya yung nangyayari on the ground. Naging governor yan eh. Hindi mo pwedeng mabola yan eh. Alam niya yung nangyayari dyan sa ground, yung tumatakbo, naging congressman yan. Alam niya yung mga nangyayari. Di ba? Hindi mo siya pwedeng basta bula-bulahin kasi yung iba, sa totoo lang, no? Yung ilang mga opisyalis ng gobyerno, magagaling lang yan sa sa narrative. Magagaling sa mga presentation. Siyempre, kailangan may konti-konting ebidensya yan. O ito yung litrato, ito, nasa 80% completion rate na tayo. Ito, 90% na, etc. Pagpunta mo dun sa site, pagpunta mo dun sa field, naku po, wala pa palang 50% yung nagagawa dyan. So, hindi ka lulusot dito kasi pupuntahan niya Masipag ito mag-ikot O, pansinin niyo yung mga inspection, kaliwat kanan, maya-maya, magugulat ka. O, nandito na sa probinsya. O, yung katabing probinsya, pupuntahan din. Hindi ka pwedeng lumusot dito. At marami yan nagkikwento. Maraming bumubulong sa kanya. Tama yung pinupunto niya. Alam ko yan kasi may nagkikwento sa atin yan O, dito, sabi nyo, ganito na. Bakit ganito pa yung sitwasyon dito? Yari ka. Hindi ka uubra. Diba? Kung nagsisinungaling ka, tsugi ka, palitan ka. Kasi hindi na pwedeng business as usual. Yan ang pinupunto ng presidente dito. Kita. Tayo na mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi just get, ako, trabaho to just, if you're not helping get out of the way, okay? Kung di mo kami tutulungan, basta umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. See? Napakabait ng presidente Bigyan ka pa ng graceful exit. Ganyan na ganyan yung nangyari kay Vic Rodriguez. Sa kabila ng mga aligasyon ng korupsyon, di ba? Hindi mo naalisin ng presidente yan
Dahil sa bulong lang nakikitaan niya rin yan. May mga ebidensya rin yan. Ito, Mr. President, ito ginagawa niya, etc. etc. Sige, get out of the way. Magtatrabaho kami, makakasira ka sa trabaho namin, umalis ka dyan. Binigyan pa rin ng graceful exit. Hindi lang yan. Marami pang ibang mga opisyal na ganyan ang ginawa. Di ba? Swerte nyo pa si Presidente ang naging Presidente, si PBBM. Pero kung hindi, pinahiyaan na kayo niyan. Anyway, hindi na nagbibiro ang Presidente dito kasi last 3 years yan, kaya nagpupukpok na yan, hindi na pwedeng transition phase, hindi na pwedeng drama-drama, trabaho na, kailangan natin ng accomplishment, di ba? Yan ang sinasabi ng taong bayan. Kailangan ng accomplishment ng taong bayan, naghahanap sila ng accomplishment, ayan na, gawin na natin yan. Tayo naman, sa vlogging, ang media, tulungan natin ipaliwanag sa taong bayan. Ito na po yung mga nagawa. Ito na po yung mga accomplishments. Ito yung mga ginagawa. Importante din kasi alam ng taong bayan kung ano yung ginagawa ng administrasyon. Kasi yung iba dyan, puro fake news, kung ano-anong i-imbentuhin, sisiraan ng gobyerno, sisiraan si PBBM. Palalabasin na walang ginagawa. Oy, nagkakamali kayo dyan. O siya, sige. Baka may mga naisip kayong sabihin, lagay dyan sa comment section, no? Mababasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. Kita-kita tayo ka-coffee sa akin sa susunod na videos. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo. Bye-bye.